We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Gibisita ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga biktima sa linog sa Jensan ug Sarangani Province kagahapon. Aniyang report. Pag-abot ni Vice President Sara Duterte sa General Santos Airport pasado alas 12 sa udto kagahapon, midiretso kini sa Glan Sarangani. Iyang gipadangat ang iyang pahasubo ug naghalad og pag-ampo kauban ang pamilya sa mga namatayan sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Unang gibisita ni VP Sara ang mag-inahan nga una nang nataho nga missing ug niadtong Sabado lang kini na-recover nga natabunan sulod mismo sa ilang balay gumikan sa pagdahili sa yuta. Gibisita sab niya ang usa ka negosyanteng namatay human maigo og puthaw ang ulo niini atol sa linog. Gikumusta sab ni VP Sara ang mga naospital tungod sa linog. Nagpaabot sab kini og financial assistance sa mga pamilya sa mga nasamdan ug mga namatayan. Office of the Vice President, nagdala kami ng financial assistance sa mga injured na nandoon sa hospital, admitted sa hospital, and sa family ng mga namatayan. And susunod din yung galing sa Office of the Vice President Satellite Office na mga food relief items para sa ating mga kababayan dito sa Sarangani. Una midiretso sa airport pauli, pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Gibisita sab ni VP Sara ang haya sa tulo ka mga namatay sa linog sa General Santos City sa usa ka punerarya aron magpaabot og tabang og pahasubo sa pamilya sa mga biktima. Sa interview kay VP Inday, isip Education Secretary, naisgutan niini nga nasa 100 million pesos ang kantidad sa nadanyo sa mga eskwelahan sa linog. Nakatakda sab nga magpahigayon ng DepEd og stress debriefing para sa mga naapektuhang estudyante ug magtutudlo. Kahapon, na-discuss natin ang stress debriefing para sa ating mga personnel and learners. And unahin muna natin ang pag-instruct ng blended learning program. So, pwede munang mag-asynchronous ang ating mga paaralan doon sa mga affected areas na meron pang takot ang mga teachers or mga estudyante natin na pumasok sa eskwelahan dahil sa trauma nila. And Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka classroom ug usa ka computer room sa usa ka tulunghaan sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental gikordon human makitaan og pagliki human ang 6.8 magnitude nga linog. Klase og trabaho sa tibok probinsya sa Davao Occidental suspendido. Gikordona sa mga personahe sa Sarangani Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon SMDRRMO ang duha ka classroom ug usa ka computer room sa Alberto Olarte Senior Elementary School sa Balot Island, Davao Occidental. Human makitanog dakong liki sa pundasyon niini, human ang 6.8 magnitude nga linog niadtong Biyernes sa hapon, November 17. Nagpaabot na lamang og rapid damage assessment gikan sa Municipal Engineers Office ang SDRRMO sa mga building aron masuta kung luwas pa ba kini gamiton sa mga estudyante ug magtutudlo. Samtang gisuspende na sa provincial government sa Davao Occidental ang klase og trabaho sa tibuok probinsya sugod karong adlaw hangtod ugma, Nobyembre 21, alang sa nagpadayong assessment sa lokal na kagamhanan sa mga building nga nakasenate og pagdaot tungod sa linog. Police mobile ug pampaserong van ang nagbangga sa Butuan City. Mga sakay sa duha ka sakyanan ang samdan. Nagsungag kining police mobile sa Butuan City Station 4 ug pampaserong van dinhi sa Canton National Highway sa Purok 6, Barangay Ampayon, Butuan City, pasado alas 4 sa buntag adlawng Domingo.
Gimaneho ang police mobile ni Police Staff Sergeant Saulo Laureto, 42 anyos, uban ang laing pulis ug usa ka dinakpan. Gikan matud pa sa ospital ang mobile patrol nga nagpa-check up sa ilang dinakpan. Dihang gibanggaan kini sa van nga gikan sa opposite nga direksyon. Ang van gimaneho ni Alwin Gilien ug adunay 12 ka pasahero. Sumala sa BCPO traffic investigator nga ang sakay sa police mobile ang gidala sa Butuan Medical Center samtang ang samdan nga sakay sa van ang gihatod sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Hinuon wala na nagrabihan nga pasahero sa duha ka sakayan sa maong aksidente. Apan grabeng kadaot ang hatod sa duha ka sakyanan sa maong aksidente. Padayon ang investigasyon sa sad-an sa maong disgrasya. Usa ka pang pasaherong bus ang nasunog sa Piggawayan, Cotabato adlong Sabado. Sa video nga kuha sa netizen, gilamoy sa kalayo ang usa ka pang pasaherong bus sa barangay Panatan, Piggawayan, Cotabato adlong Sabado, Nobyembre 18. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP Piggawayan, posibleng mechanical problem ang hinungdan sa sunog. Apan padayon gihapon ang investigasyon sa mga kabomberuhan. Hinoon paspas nga napalong ang kalayo, wala sab natala nga samdan sa mga pasahero sa maong panghitabo. Mga kapuso, wala nang atong ginabantayang low pressure area. Nahilis lang kini niadtong weekend. Sumala sa pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto karon sa tibuok Luzon. Shear line sub ang nakaapekto sa eastern section sa Visayas. Samtang localized thunderstorms ang nabiling parte sa nasod. Sa Mindanao, lauman ang pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Barm, Caraga ug Davao Region base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulan na ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga posibleng maghatod og pagbaha ug landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this Monday morning, laing physical fitness na sab ang atong hisgutan. Karong buntaga atong makahinabi ang usa ka female bodybuilder. Kinsa ning bag-uhay lang, girepresent ang Davao sa usa ka international competition o nasakbit ang mga nagkadaiyang mga award. Mga kapuso, let's welcome Yashin Luz Paredes. Yashin, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Hello po mga kapuso. Ayun, first of all, kumusta Yashin? How's your morning? This morning is great. I'm excited to share what I have for you guys. Okay. O congratulations ha sa imuhang win. Can you share with us unsa ba tong imuhang nakuha na award sa recently concluded nato nga competition? So, my last competition was the Natural Bodybuilding Australia. Okay. And I won 1 silver and 1 fourth place. So it's most likely bronze. Nice. Yeah. Ug ang interesting ani no mga kapuso. Bale, dugay na ba ka ani Yashin or baguhay pa lang ka? Actually, I started February this year lang po. Ayun, Yeah. okay. So unsa ba ang imuhang gibuhat na preparation bitaw para sa aning competition? So I have to prepare myself mentally, physically, and emotionally. So physically, I have to prepare my meals Okay. and my workout. Then I have to do calorie deficit. So magbawas ng pagkain. Okay. Then sa aking workout, I have to go intense in my workout. Okay. So ganon. Then emotionally, I have to prepare myself because the competition can take an emotional toll Oo. sa iyong well-being. So Okay. that's what my preparation were. Okay. Kani ato ang competition no murag mao ni siya ang Miss Universe pa sa mga bodybuilders nato sa nga mga kababaihan no. Yeah. Okay. Tapos unsa ba ang bali take us back during the competition. Bali unsa ba ang nagadagan sa imuhang mind ato nga time katong naa ka didto? Actually, prior sa competition, I really felt nervous. Kasi Okay. I know na sa Davao, I'm the only one representing the city. Kasi there aren't any active bikini athletes as of now. Oo. Then, during the competition I felt lighter. Yes. Kasi
I see my fellow competitors, my bikini athlete competitors, as my friends. Oh, They yeah, they serve as my inspiration, kumbaga. Oh, I don't see them as my competitors. okay. I was so happy mag-share sa kanila ng stage. Yes. Yeah. So yun, during the competition, I felt light. I don't feel nervous at all. And then, nung tinawag na ang name mo bilang isa sa mga winners, Yeah. anong feeling? It felt light. It felt overwhelming. Kasi I wasn't really expecting any award. I just Okay. wanted to show what I produced for myself. Like, I did this. Like, pakita ko, ginawa ko to. So, ayun, it's like, I'm proud of what I've accomplished. And it's Yes. even more fulfilling na I won. Parang ganun, kumbaga. Yes, okay. Now, Yashin, I wanna know, paunsa ba nagsugod ang imuhang fitness journey bitaw? Oo. Actually, it started nung kasagsagan ng COVID-19. Oh. Because there wasn't anything I was going to do good. Mm-mm. Because I had so much free time and we're stuck sa ating homes. At first, it started as a home workout. Okay. Then, I know for myself, kasi if home workout kasi, I always use excuses na, ay, gawin ko lang ito mamaya, ay, nasa bahay lang bitaw ako. Yes, So, yes. nung nag-lift na yung restrictions sa COVID-19, I started going to the gym. Okay. And I started going to the gym mga November 2021. Yeah, okay. And then, my goal wasn't really to lose weight or whatever. I just wanted to be active. I didn't have any goals in mind. Just do something physical, whatever. And then I grew in love with working out. It fills me with so much joy, kumbaga. Okay. And then on, it went consistent even until now. Like, I'm still working out and I still enjoy working out. Okay. So yun, that's how my fitness journey started. Isingit ko lang mga kapuso ha. Grabe ka, sweet kaayo, tan-awon o paminawon si Ma'am Yashin. Pero wala mo kabalo kung unsa ka bugat ang kaya niya Grabe. i-carry. Oo. Ma'am Yashin, so katunop, during pandemic ka nag-start. Yeah. Oo. Unsa ba ang challenges sa imuhang journey bitaw padulong sa imuhang fitness nga anong goal? Actually, there weren't any hindrances or wala akong nahihirapan sa pag-workout because I truly enjoyed it. Yes. Okay. The hindrances lang siguro when it comes to the preparation for my competitions. Because my diet, as I've mentioned earlier, is calorie deficit. Meaning, I have to cut out carbs and I have to add more protein, ganyan. Okay. And weighed lahat ng mga pagkain ko. So every meal, I weigh how many rice I put in my plate. Yes. So the lowest I've had rice is 50 grams to none, to zero. My God. Oo. Yeah. And because of that can take an emotional toll sa'yo. Kasi if you don't have enough nutrients sa iyong katawan, it will also affect you emotionally and mentally. Okay. I had moments of weakness during my prep, and it's normal. We all face that. And yun lang, I had to feel those emotions Yes. and keep going because I know I feel this way, like I feel sad or I feel depressed. Yes. Pero I know for myself that I can do it. I just have to feel those emotions and carry on. Okay. So yun. And of course, no, para pud sa uban nato ng mga kapuso bitaw nga kanang nagasugod, ang uban kay naga-surrender dayon Yeah. pag siguro after a month pa lang tapos nganong murag wala man may nag-change akong lawas. Ingana pud ba imuhang na feel katong naga-start pa lang ka? As I mentioned a while ago, I didn't have a goal in mind pag-workout. Okay. So, because of that, it limited my expectations sa workout. Yes. Because most people I know, they come to me and say, Shin, ano bang mga kailangan ko gawin na workout or mga kainin para magbawas ng timbang? It's usually bawas ng timbang or magpapayat. Yes. And it frustrates them if hindi nila makuha 1 week, 2 weeks, or a month after working out. Oh, okay. You should be patient with yourself because hindi overnight na mag-change yung katawan. Yeah. Yes. And ang sa akin lang is if you want to work out just for the sake of it. Don't Okay. go for the goal. Gets mo? Parang Yes.
you enjoy the process. Kasi the more you enjoy the process, the more you forget your goal. Oo. And parang in the same way, parang ma-achieve mo yung goal. Parang you forget your goal, pero at the same time, you already reached your goal, kumbaga. Yes. It's something philosophical, parang ganon. Ug bagong take siya no sa Yeah. kanang kung paunsa nimo ma-achieve ang imuhang goal. Yeah. Yashin, unsa ba ang imuhang advocacy sa sa girls and boys nga gusto mamahimong bitaw, physically fit o musunod pod sa imuhang career isip usa ka bodybuilder? For me, I want to speak on behalf of women. Okay. Kasi most women I know are afraid of going bulky, as muscly, if whatever. Yes. And sa akin, I want to say na women aren't the same built as men. Kasi Yes. men, mas mataas ang testosterone ng men. Yes. Whereas as a women, we produce little. So it's hard for us to become bulky or maskulada. Yes. And you shouldn't be afraid of looking maskulada or whatever. You should appreciate what you accomplish because you did that. And it says a lot about yourself. Yeah. If you see someone who's physically fit, alam mo na that they are confident, they are consistent, they are goal-driven, basta they're persevere. Yes. They have perseverance. And ang sa akin lang is you enjoy doing what you want, especially in working out. You find the workout that works for you. Yes. Don't work out just for the sake of, I want to be like this, I want to lose weight, I want to gain weight, whatever. Kasi merong iba na they think that cardio is the only way of losing weight. And if, di ba, isipin mo cardio, it's very draining. There are other ways of losing weight. So, you find ways that works for you, that you enjoy, so then you can achieve your goal at the same time, you'll feel fulfilled. Parang ganun. O kato mga kapuso ha, na dunggan ninyo ang very inspiring kaayong kwento ni Yashin. So kumbaga mga kapuso, dili lang ta always mag-focus sa goal, kailangan pud nato kumbaga i-enjoy ang process. Og kanang murag isipon po nato nga kani siya para jud sa ato ang kaugalingon in the first place. Og syempre, katong ginaingon ganin nila nga no pain, no gain. So mo na to mga kapuso ha, og mga kapuso, tutok lang og Ma'am Yashin, daghang salamat ay sa imuhang pag-visit sa mga dito sa at home with GMA Regional TV. Doon na ba kay gusto pasalamatan? Salamat. I would like to thank my coach, my friends, my family, especially my mom for helping me prep, especially sa paggawa ng pagkain. Thank you so much. Ayun. Daghang salamat Yashin, mga kapuso ha. Tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gipakusgan koron sa pulis o Sarangani Provincial Police ang ilang kampanya batok anti-online sexual abuse and exploitation of children sa probinsya. Nakatakdasab nga magpahigayon og lectures ang otoridad sa mga tulunghaan aron maedukar ang makabataan labot niini. Ani ang dugang detalye. Sumala sa United Nations Children's Fund o UNICEF, gibana-bana nga nasa 2 million ka makabataan sa Pilipinas ang biktima sa online sexual abuse and exploitation niadtong milabayng tuig. Sagad sa mga biktima, mga batang babae. Sa samang tuig, nahimong balaod sa Pilipinas ang RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSA-ICLO. Subay niini, gipakusgan karon sa Sarangani Police Provincial Office ang ilang kampanya mahitungod sa anti-online sexual abuse and exploitations of children. Gani usa ka seminar ug orientation ang ilang gipahigayon sa ilang mga personahe mahitungod niini. Yung mga online sexual abuse, baba yung mga pornographies, tapos yung mga scamming ng patungkol sa mga katauhan ng ating mga kababayan. Yan yung mga iba-iba sa mga mga forms ng mga online sexual abuse and exploitation. Saka yung pag-i-engage or pag-i-invite sa mga kabataan natin na bukod sa pagpapakita ng katawan is minsan inaano nila na mag-perform ng mga sexual act dun sa harapan mismo ng camera. Sumala sa Sarangani PNP,
Wala pa sila nadawat nga report nga dunay na biktima sa online sexual abuse and exploitation sa probinsya. Apan basin duna kunoy mga biktima. Apan wala lang na report sanglit daghan pa mga residente ang wala pa masayod sa angay buhaton. Mahalaga dito is aware yung mga kabataan natin lalo na naman even yung mga magulang ng mga kabataan natin. Because unang-una nga, yung mga kabataan natin hindi nila alam mismo na sila pala ay nagiging biktima na ng ganitong exploitation at abuse. Nakatakda sab nga magpahigayon og lectures ang kapulisan sa mga tulunghaan sa Sarangani Province aron maedukar ang mga estudyante, mga magtutudlo, lakip mga ginikanan. Kami sa PNP dito sa Sarangani Police Station, tinas ko yung ating mga PCR personnel natin na mag-orient or magturo sa mga eskwelahan para nasa ganon mai-cascade nila kung ano yung mga patungkol sa issue na ito at maiwasan natin na maging biktima yung ating mga anak or kamag-anak, mga kaibigan, lalo na yung mga kabataan natin. Andam sab ang Anti-Cybercrime Desk sa Matag Police Station sa probinsya sa pagdawat sa mga reklamo sa mga residente, labi na mahitungod sa online sexual abuse and exploitation. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Brazil's tropical wetlands ang gilamoy sa kalayo. Kabumberohan naglisod gumikan sa kusog nga hangin. Nagpadayon ang kabumberohan sa pagpakgang sa dakong kalayo sa kalasangan sa Brazilian Pantanal. Kini ang gikonsiderang pinakahalapad nga wetland kung asa ana sa kapin 2,300 ang sunog ang miulbo sukad misulod ang bulan sa Nobyembre. Sa hulagway nga gipakita sa Instituto OMEM Pantanero, usa ka non-government organization nga dedikasyon ang pagpreserba sa Pantanal. Ang makita ang dakong sunog sa nangalayang sagbot ug kahoy hasta na ang kasubaan. Nagsugod matud pa ang sunog niadtong Oktubre kung asa ana-ana sa 35,000 hektaryang kalasangan ang nasunog gumikan sa grabeng hulaw. Ang Pantanal ang gamay kung ikumpara sa kasikbit niining Amazon. Apan abunda ang mga rehiyon og tubig tungod na himutang kini tunga-tunga sa rainforest sa Brazil ug dry forest sa Paraguay. Mao ang paboritong kining puy-an sa mga hayop. Gawas sa ilang local learners, dunasay Learners Overseas and Alternative Learning System kun ALS teachers sa DepEd Panabo City Division. Busa dakong tabang gayud matud pa ang gi-turnover nga bag-ong laptop ug Wi-Fi connectivity kanila. Ano ang report ni Argel Relator? Makita mo sa media, Char. Isa na sila today. Gipakita ni Teacher Aniryam sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang mga estudyante sa ALS nga nag-attend sa ilang virtual meeting. Online ang ilang klase, sanglit wala sa Pilipinas ang iyang learners. Anaa sa abroad, tungod pulos mga overseas Filipino workers. Kini ang paagi sa gobyerno aron matabangan ang mga OFW nga makapadayon sa ilang pag-eskwela, pinaagi sa alternative learning system. Labi na sa akong mga learner kay lahi-lahi pud sila nga country. So nag-adjust me kung unsa ang available time nila didto nga dili jud sila matandog pud sa ilahang mga lihokon. Aron matabangan pa ang ALS teachers sa ilang mga kagamitan sa pagpahigayon og virtual classes. Midonar ang usa ka foundation og mga laptop og Wi-Fi connectivity nga ilang magamit. So even though nga nana may existing laptop nga gihatag, plus pa jud nga ilahang gihatag karon ang connectivity, so malas na ang amo ang kato siya. Mipirma sab ang Department of Education Region 11 o Department of Migrant Workers sa kasabutan nga i-expand pa ang programang ALS, gabay dunong para sa OFW ngadto sa 11 ka schools division sa Davao Region. Before a Filipino citizen can take up to somewhere to the attainment of that dream for better life, it begins in the way we provide them the basic foundation of life, dignity of life, quality of life, and the reason to understand and make decisions in life brought about by basic education. It's empowering, not just in terms of credentials, stepping stone din po ito to do further things, and it gives them the necessary confidence. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na! Maog kadto mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.